There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Papayagang manatili sa Senado si Senador Bato de la Rosa kung ipaaresto na siya ng ICC ayon kay Senate President Cheese Escudero. Tugon yan sa hiling ni De La Rosa na protektahan siya ng Senado kung arestuhin siya. Isa si De La Rosa sa mga inireklamo ayon sa aplikasyon ng ICC prosecutor para sa arrest warrant naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung ano ang papel ng Interpol sa mundo! Wala pa man, may galit ng pahayag si Senador Bato de la Rosa sakaling ipaaresto umano siya ng International Criminal Court o ICC. Pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko. Uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Sa ICC Prosecution's urgent application para sa warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilang beses nabanggit ang partisipasyon ni Senador De La Rosa sa Duterte drug war. Ayon sa dokumento, nang maging Davao Police Chief si De La Rosa sa Davao City noong 2012 ay pinatupad nito ang tukhang. Ang ilang kinatok umanong pinaghihinalaang adik at pusher ay hinikayat sumuko, inilagay sa drug watch list at kalaunay napatay dahil nanlaban umano. Sa maraming pagkakataon, tinataniman umano sila ng ebidensyang droga ayon sa dokumento. Binanggit din sa dokumento ang utos ni De La Rosa ng maging PNP chief kaugnay ng Oplan Double Barrel na pagtupad sa ikinampanyang anti-drug campaign ni Duterte. Ang paglulunsad umano niyan, sinundan ng pagdami ng mga pagpatay sa Pilipinas na ipinagmalaki pa ng Administrasyong Duterte bilang accomplishment sa mga ulat nito sa publiko. Ikatlong banggit kay De La Rosa sa dokumento ang talumpati niya sa mga adik sa Bacolod na nananawagang patayin nila ang mga drug lord. Sabi sa dokumento, isa si De La Rosa sa mga inireklamo sa ICC kasama ng iba pang pulis na redacted o tinakpan ang pangalan sa kopyang ibinigay sa media. Noong isang linggo, nagpasabi na si De La Rosa na hinihingi niya ang proteksyon ng Senado kung ipaaaresto siya. Sabi ngayon ni Senate President Cheese Escudero, papayagan niyang magkanlong sa Senado si De La Rosa. Historically, may sesyon o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado, lalo na kung merong sesyon. Nangyari na aniya ito nang ipaaresto si Senador Laila de Lima noong 2017 na isang araw munang natulog sa Senado bagamat kusa ring sumuko kinalaunan. Nangako rin ang Senado noong 2014 na hindi papayagang arestuhin sina dating Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla bagamat kusa naman silang sumuko kaya hindi na nagkubli sa Senado. Ayon kay Escudero, kinausap na siya ni De La Rosa. Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Hindi naman nagtakda ng time limit ang mga nagdaang Senate President. Pero malinaw din aniyan na hindi naman unlimited ang pananatili sa loob ng Senado. Hindi naman sa habang panahon, hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasa yung kanyang judicial remedies. Hindi naman siya unreasonable. Ulitin ko may mga sitwasyon na yung senador mismo isinuko yung kanyang sarili makalipas ang 1 araw, 3 araw, 5 araw, 1 linggo, 25 araw. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Hihingi naman ng asylum sa the Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque na bahagi ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Sa gitna yan ng dati ng warrant of arrest na inisyu sa kanya ng House Quad Committee para sa contempt. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ni dating Presidente Rodrigo. 6 na buwan matapos ipaaresto ng House Quad Committee dahil sa contempt, lumutang si Attorney Harry Roque sa The Hague, the Netherlands noong Biyernes para magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court.
Nagtataka ang Quadcom kung bakit nakalabas ng Pilipinas si Roque na itinuturing nilang pugante. I'm sure gumamit ng passport niya pagdating niya dun sa Netherlands, and yung kanyang port of origin will definitely be reflected in his passport. So bakit hindi na-inform ang Bureau of Immigration tungkol dyan? O bakit walang aksyon ang ating Bureau of Immigration? Nahaharap si Roque sa reklamong human trafficking at iniimbestigahan ng Quadcom dahil sa pagkakasangkot niya sa iligal na pogo sa bansa. So, nagtatago nga siya eh. Pero doon, napaka-komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. Nakabinbin po ang aking petisyon sa Korte Suprema para ideklara ang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila. Fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Nilinaw ng Quadcom ng Kamara na walang kinalaman ang contempt at detention order ng komite laban kay Atty. Harry Roque sa pagiging abogado niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. He was cited in contempt because of his failure to cooperate and attend and honor the invitation or respect the invitation of the Quad in the investigation in aid of legislation. So, yun ang kanyang yun ang reason why na-contempt siya. Sang-ayon ang Malacanang na dapat maibalik si Roque sa Pilipinas. Mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi 'di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Pero sagot ni Roque, I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status, and number two, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. No? hinihingan namin ng pahayag ng Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. At alamin na natin ang latest sa The Hague sa the Netherlands kung saan magpupulong na po ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula roon, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Cora Morgan, Vicky, magandang umaga mula rito sa The Hague, the Netherlands, kung saan nakaabang tayo sa latest sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap niyang crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Ngayong araw pa lang formal na magpupulong ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapag-usapan at maisapinalang bubuo sa kanyang defense team. Nais nilang mabasura na ang reklamong crimes against humanity na isinampalaban sa kanya bago pa ang nakatakdang hearing sa September 23. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa ICC at sa Scheveningen Prison. Habang hinihintay pa ang confirmation hearing sa Setyembre para malaman kung may sapat bang ebidensya para litisin siya, mananatili pa rin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa Scheveningen Prison sa The Hague, the Netherlands. Pero may paraan naman para makipag-ugnayan sa kanyang legal team. Ayon sa website ng International Criminal Court, bilang isang e-court, may sariling computer sa selda ang detainee at pwedeng magpa-computer training. Nakalink ang kanyang computer sa korte ng ICC. Bukod sa detainee, tanging ang defense team lang niya ang may access sa kanyang computer kung saan pwede silang mag-upload ng mga material para mabasa ng nakakulong. Hindi ito imo-monitor ng detention center staff para sa privacy ng detainee at ng kanyang defense team. Sa kaso ng dating Pangulo, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, na kabilang sa mga isinumite nilang pangalan sa ICC para maging lead counsel ni Duterte. Sa ngayon ay isa si Duterte sa 6 na nasa custody ng ICC. Misyon ng defense team na madagdag siya sa 4 na naakwit na ng ICC, imbes na sa 11 na-convict nito. Kabilang sa na-convict si Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi para sa war crimes sa bansang Mali noong 2012.
Umamin siyang guilty kaya umabot lang ng 1 taon ng paglilitis ang pinakamabilis na ICC trial. Pinakamahaba naman ang humigit kumulang 8 taong paglilitis sa kasong crimes against humanity at war crimes laban kay Jean-Pierre Bemba Gombo na minsan naging kliyente ni Kaufman bago nag-withdraw sa pagiging abogado niya noong 2015. Na-convict muna siya pero kalaunan ay na-acquit sa mga kasong yan matapos umapela noong 2018. Pero nanatili naman siyang convicted para sa kasong offenses against the administration of justice. Vicky, nandito tayo ngayon sa harap mismo ng Scheveningen Prison kung saan inaabangan natin ang paglabas ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na dumalaw sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa loob nga ng detention facility kaninang alas 9 ng umaga. No? Sa ngayon, magtatatlong oras na mula nang siya'y pumasok ay hindi pa siya lumalabas. Alamin natin dito kung kung sino ang bubuo sa legal team mismo na ayon sa desisyon na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi sa kanya dapat manggagaling ito. Kung pipiliin ba niya yung manggagaling sa korte yung budget na para lamang sa 3 councils o di kaya ay pipiliin niya na magkaroon ng unlimited na mga councils na kung saan manggagaling naman sa kanyang sariling bulsa ang ibabayad sa kanyang mga abogado. At kaugnay naman na Vicky doon sa katanungan na kung maaari bang magdesisyon ang ICC o yung chamber doon sa mga petisyon na ihahain ng defense team bago mag-September 23 doon sa nakatakdang susunod na confirmation of charges hearing para sa dating Pangulo, ayon sa ICC spokesperson na si Fadi El Abdallah, ay dedesisyonan ito ng mga hukom. Hindi raw sila pwedeng mag-speculate kaugnay nito, lalo't maraming mga issue ang kailangang pagdesisyonan ang mga hukom magmula ngayong araw hanggang sa September 23. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Aantabayanan natin ang iba pang updates mo mula sa The Hague, sa The Netherlands. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Kahit naihirap na sa ICC, paiimbestigahan pa rin ni Senador Amy Marcos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Handa naman ang Malacanang na makipagtulungan sa investigasyon. Nagbabalik si Mav Gonzalez. Rodrigo Roa Duterte. Ang linya ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang humarap sa kauna-unahang pagkakataon sa ICC noong Biyernes ng gabi oras sa Pilipinas, dinukot umano ang Pangulo nang arestuhin at dalhin sa The Hague upang harapin ang mga akusasyon kaugnay sa crimes against humanity. It was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Ang paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo, gusto raw ungkatin ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos at chairman ng Senate Foreign Relations Committee na si Senadora Amy Marcos. Sabi ng senadora, dapat malaman kung nasunod ang due process at naprotektahan ang mga karapatan ni Duterte, lalo't sangkot dito ang Interpol at ICC. Matatandaang si Pangulong Marcos ang nagsabing hindi man nakikipagtulungan ang gobyerno sa ICC dahil hindi na miyembro nito ang Pilipinas, meron namang obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol na siyang nagsilbi ng warrant laban kay Duterte. Sabi pa ng senadora, dapat masagot ang usapin para pagtibayin ang jurisdiksyon ng bansa at para linawin ang polisiya ng law enforcement agencies natin pagdating sa international tribunals. Sa huli, pinakaimportante raw ang soberanya at mga prosesong legal ng Pilipinas. Kasama sa mga inimbitahan sa pagdinig ang mga opisyal ng PNP, Office of Transport Security, Justice at Foreign Departments, pati mga national security at aviation agencies. Sabi ni Senate President Chis Escudero, may karapatan ang Senado magsagawa ng pagdinig o investigasyon kahit may kaso na sa labas. Para mabigyang linaw, ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan at mga alinlangan na meron sila. Sana hindi makadagdag yung pagdinig na niya, kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan. Handa naman daw makipagtulungan ang Malacanang. If it is for if the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. We just complied with all the requirements with the law regarding the arrest of former President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras.
Sa ibang balita, hindi bababa sa 20 vlogger ang binabantayan ng NBI dahil sa pagkakalat umano ng fake news online. Ang isa nga, may 2 ng warrant of arrest. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa survey ng Social Weather Station itong Pebrero na kinumisyon ng Advisory and Research Consultancy Group na Stratbase, lumalabas na 62% ng mga Pilipino ang naniniwalang isang seryosong problema ang fake news sa bansa. Karamihan din sa mga Pilipino, hirap daw na matukoy kung ang impormasyong kanilang napapanood, naririnig o nababasa ay peke o mali. Isinagawa ang survey nitong February 15 to 19, 2025 gamit ang face-to-face interview sa mga rehistradong botante edad 18 pataas at may plus-minus 2.31% margin of error. Ang National Bureau of Investigation binabantayan ang hindi raw bababa sa 20 vloggers na nagpo-post ng umano'y fake news sa social media. May hawak daw silang listahan ng vloggers at kanilang mga pinost itong mga nakarang araw at pag-aaralan ng posibleng nilang pananagutan. Walang binanggit na mga pangalan ng NBI. Pero kabilang daw dyan ang isang vlogger na nakabase sa Amerika na ayon sa NBI ay may 2 warrant of arrest sa kanila. Cyber libel, papasok sa cyber libel, papasok sa inciting to sedition. Yung mga mamamayan natin, ginagawa nilang biru-biru yan. Sinasabi nila meron tayong freedom of speech, freedom of expression. Pero lagi kong sinasabi, that is not absolute. Merong limitation yan. Pagka lumalampas ka na sa parameter ng batas, nakakakomit ka na ng krimen, ay kailangan masawatan natin yan. Ang Malacanang na isa rin sa mga prioridad ngayon ng paglaban sa fake news, nakikipag-ugnayan sa NBI sa mga posibleng hakbang. Yes, it's very obvious that more fake news are lingering. Maybe because of the present situation regarding the arrest of former President Duterte. Dating ES Medialdea, nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte na yun po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. So yung mga ganun pong mga irresponsableng mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid, mag-isip at matuto pang mag-evaluate para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Malacanang sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng NTC at DICT para panagutin ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang Pangulo hindi naman daw balat sibuyas at hindi nagpapaapekto sa mga batikos na ibinabato sa kanya. Pero paalala ng Malacanang, ang kalayaang magpahayag at pumuna ay meron daw hangganan. Kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the president, then we have to step up. How? By filing cases, complaints. But as of the moment, there's no indication on the part of the president that he will do that. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hindi lang pinalo at sinigawan, halos baliin din umano ng isang guro ang daliri ng kanyang mga estudyanteng pre-kinder lang, kabilang ang isang may autism. Sumbong pa ng mga bata, ikinukulong umano sila ni Ma'am sa banyo. Nahuli kamyan at tinutukan ni Mark Salazar. Sa video na kuha mismo ng CCTV system ng paaralan, nakunan ang nakababahalang asal ng isang teacher sa 2 niyang pre-kindergarten pupils. February 24 daw ito nangyari habang nagtuturo ang guro ng pagbibilang. Pero tila mainit na agad si teacher. Bukod sa pagpalo sa kamay, tila inambahan at binulyawan pa niya ang bata. Makikita sa bata ang stress habang sinisigawan ng kanyang guro. Napaiyak ang nanay ng bata nang mapanood ang video ng paninigaw at pananakit sa kanyang anak. Akala ko talaga parang physical lang yung ginawa niya na napalo daw na kasi daw nakulit. Yung palang hindi, talagang parang emotional and mental yung ginawa mong trauma dun sa bata.
Ayon sa ina ng bata, may autism ang kanyang anak, kaya gano'n na lang ang hinagpis niya sa ginawa ng guro. Kung ako nga, hindi ko siya ginaganon dito pag ganun, kinakausap ko siya ng mayunahon lang. Kasi hindi na kaya, nung bata kasi minsan ako frustrate siya pag hindi na talaga niya kaya. Masakit for me kasi may autism siya. Tapos inassure naman nila sa amin na sa akin na tumatanggap sila ng may mga ganong bata. Sa isa pang pagkakataon, nakunan din ng guro na napiko naman sa isa namang estudyanteng babae na nahihirapan sa addition. Ang bata napayuko na lang at naiyak, pero si teacher, naiiyak po ako sa ginawa sa anak ko. Una pong nakita namin, hinampas po siya sa kamay. Sabi namin, ay bakit ganun? Halos baliin niya na po yung daliri ng maliliit na daliri ng anak ko. Tapos sabi niya, 6 plus 1, di mo alam. Sa nagtuturo ng mga ganun mga edad na bata, which is mali eh. Hindi ka dapat magaganon. may mga sumbong din daw ang mga bata na ikinukulong sila sa banyo kapag makulit. May tinatawag kasi silang dark room eh. Ang dark room pala nila is yung CR, kinukulong daw sila doon sa CR pag makulit sila. Ayon sa mga nagreklamong magulang, nagsorry daw sa kanila ang guro ng kumprontahin. Sabi ko sa kanya, sige teacher, yung school na lang po yung magbibigay ng punishment sa inyo. Nakausap namin sa telepono ang nagpakilalang may-ari ng paaralan at humingi siya ng panahong imbestigahan ang nangyari bago magbigay ng pahayag. Ang DepEd wala pang tugon sa aming hiling na pahayag. Ang mga magulang na naghihintay ng aksyon ay hindi raw aatras sa kanilang reklamo. Hindi po ako aatras kasi para sa anak ko kasi ang inaano ko kasi doon yung safety ng anak ko. Learning experience na hindi dapat ganun yung pakikitungo mo sa mga bata, lalo na't mga bata yan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.